So sa naging bakbakan nga po mga idol, sa pagitan ng ating pambato na si Jerwin Prettyboy Angkahas, kalaban si Omar Trinidad, kung saan mga idol, ang ganda ng pinakita ng bakbakan ng dalawang fighter. Round 1 pa lang mga boss, ang tutulis na ng mga kaliwa ni Angkahas. Pero wala masyado tumama dito mga boss, dahil ang haba at laki talaga ni Omar. Nasasaktan naman ni Angkahas si Omar, pero ang layo talaga ng suntok ng Pinoy. Hindi talaga ito makalanding ng solid. Pagdating naman sa round 5 mga idol, lamang na sa patamaan si Omar. Pasok na mga kanan nito sa Pinoy. Medyo napagod na rin kasi mga idol itong si Angkahas. At pagdating naman sa last round mga boss, nasaktan ng gusto si Angkahas. Muntika na ito bumagsak sa kanan ni Omar, pero pinakita ng Pinoy mga idol ang kanyang tibay sa bakbakan at tinapos nito ang laban. Bagamat nakuha po ni Trinidad ang panalo via unanimous decision. Samantala sa naging undercard naman po mga idol, sa Pinoy na alaga ni Freddy Roach na si PB Benito, kung saan tulog ang inabot nito mga boss sa undefeated prospect na si Tony Hertz Jr. Sa round 3 ng bakbakan nila, isang halimaw na kanan mga idol ang pinakawalan ni Hertz sa panga ni Benito, na siya talaga ang bagay na nagpatulog sa kanya sa laban. Ngayon mga idol, basag na po ang 0 loss ng Pinoy. Meron itong 7 wins, 5 knockout at 1 talo. Samantala tila kasado na nga po mga idol ang bakbakan sa pagitan ni Tio Pimo Lopez Jr. kalaban sa Rolando Romero, nagaganapin sa August 22 sa Las Vegas. Isang napakalupit na laban to mga boss kapag nangyari. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, magkaibigan po si Romero at Tio Pimo dati. Nagsumpaan sila na hindi sila maglalaban sa future, pero tila hindi na ito masusunod mga idol. Ngayon pagagawa na nila ang isang ginto ng welterweight division, at no choice talaga dito si Tio Pimo Lopez Jr. Kailangan talaga nito bumalik sa top boxer. Ito lang talaga ang tanging paraan mga idol para magawa ang bagay na to. Ang labanan talaga ni Tio Pimo si Romero sa WBA title. Kapag naging kampiyon si Lopez dito mga boss, sigurado balik ito sa tuktok at para hamunin nito ang ibang kampiyon sa 137 pounds. Kabilang na dyan ang ating pamansang kamao Manny Pacquiao. Kaya abangan natin to mga idol. Magandang laban to. Samantala matapos nga po natin mga boss, sinabi na sobra ang paglaki ni John Rel Casimero 3 linggo matapos ang laban nito kontra kay Luis Nery, kung saan mga idol, tinimbang ni Alas ang kanyang sarili. 146 pounds ang bigat nito, kasing laki at bigat nito si Manny Pacquiao, kung saan mga idol, tila ina-enjoy pa talaga ni Cuadro Alas ang kanyang pahinga. Kaya ng kain talaga ito. Sa naging live kasi nito mga idol, tudulantak talaga si Casimero ng lechon baboy. Talagang napapakain ng gusto si Alas dito. Pero sana ina-expect natin mga idol na bumalik na si Alas sa ensayo sa lalong madaling panahon. Lalo pa importante talaga ang kanyang susunod na laban. Meron pa nga ng mga boxing fans ang nagsasabi na kung ganito daw ang style ni Casimero, malabo daw ito manalo kapag nagtapat sila ni Naoya Inoue sa bakbakan. Nilagatan ko eh. Tagtagan. Bali ano to? Ay, lagi baling ulo. Asa ba tong Ay, baling ulo lagi. asa ba tong kuan? Ang flies. Ulo ni. Tagtagan asa man?